Isang magandang gabi sa lahat ating mga kabayan at ako po muli ang inyong kabayan Adrian Rosales. Live po ngayon po dito po sa lalawigan ng Marinduque at ito po yung ating muling upang iulat sa ating mga kabayan yung mga kaganapan dito po sa ating pong lalawigan. Ano po after po na nalasa nga po ang bagyong Sitisoy dito sa ating lalawigan. So, samahan niyo po ako ngayon pong gabi pong ito. Although madilim po ang ating kalangitan ngayon. Ang kapaligiran, hindi lang po kalangitan sapagkat wala po tayong daloy ng kuryente dito po sa ating lalawigan ngayon. Again, I'm your friend and your kababayan, Adrian Rosales, at medyo tayo sa yung mga report natin kanina ay tayo po ay nasa field kanina na po. Lead me, Lord, lead me by the hand and help me face. So sa magitan ng awitin na yan ni Gary Valenciano, no? Lead me, Lord. Paki-comment nga po nyo kung kumusta yung audio po natin. Malinaw po ba ang dating sa inyong mga tahanan, ano po? At sinig po natin makapag live ngayong gabing ito upang may yung kaganapan at mga sitwasyon dito po sa ating pong lalawigan na po. That I may face. Take my arms and let your hand show me the way. So sa lahat po ng ating mga kabayan na nanonood ngayon, paki-comment po ang ating pong audio kung malinaw lang po sa inyo nakakating. All my life, you are my life. Although medyo malungkot po tayo ngayong gabi, ano po, sapagkat tayo nga po katatapos lamang na dumaan sa kalamidad. Yun nga po ay dahil sa pagkapanalasa ng bagyong si Tisoy sa ating lalawigan. Pero ganun pa man po ay narito pa rin po tayo upang patuloy na iulat ano po sa ating mga kababayan yung kasalukuyang sitwasyon dito po sa ating pong lalawigan ng Marinduque. Ang oras sa kabuong kapuluan, ganap ng 9 na minuto, makalipas ang 10 ng gabi. So, sabi nga talagang kailangan natin ngayon yung leading ng ating Panginoon, ano po? Dahil nga po sa atin nga pong pinagdaanan na bagyo ngayong pong gabi. Ngayong araw na ito, ano po? So, minarapat po natin mag-live upang may ulat din sa ating mga kabayan yung kalagayan po ngayon ng ating pong lalawigan. Matapos nga po ang pananalasa ng bagyong si Tisoy. You are my life. At mamaya-maya rin po ay ating pong i-interviewin din ng isa sa po ng PNP dahil may mga nauna po tayong interview na ano po doon po sa mga kaya maya-maya po atin din pong iuulat po sa inyo yung ilan po sa mga interview po natin.
Sa lahat po nating mga kabayan na ngayon po ay nanonood sa ating live streaming, ito po ang special episode o special report po natin ngayong gabing ito. Pagkalipas po ng pagtama po ng bagyong si Tisoy dito sa ating pong lalawigan. Matatandaan nga po mga kabayan na mula kaninang madaling araw sa ating pag-uulat mga bandang 4:30 ay naramdaman na po sa Marinduque yung pong lakas ng hangin at pagulan. Yan nga po ay dulot nga po ng pagdating nga po kanina ng bagyong si Tisoy. At talagang naramdaman po natin yung paglakas niya mga bandang 9 to 10 in the morning. Sapagkat 8:30, more than 8:30 in the morning ay pumasok nga po sa ating lalawigan at yan nga po ay sa bandang Torrijos una pong tumama, yan pong si bagyong Tisoy po. So hindi po tayo nagkamali doon sa ating pong pagtantya na bandang mga 12 or 1 ay lalabas po siya o lalabas po ang bagyong ito sa ating lalawigan at yun nga po ang nangyari po. So sa gabi pong ito ating po makakapanayam po ang isa po sa hepe po ng Gasan PNP. Doon po sa ating mga kabayan na ngayon po yung nanonood, medyo iba ay bakit daw po wala pong update pa tayo doon sa ibang mga lugar. So siguro po bukas ay may hatid po natin sa inyo kasi medyo kanina po ay not possible pa rin po tayo makaikot sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan dahil nga po sa talagang marami po ang mga puno na nagbagsakan at mga wire po ng telepono at ng cable na nakahambalang po sa mga daanan po natin. Kaya na nga po tayo po yung mag-report doon po sa ating interview sa kapitan na po ng Barangay Masiga ay talagang medyo inakto po natin yung ating service na motorcycle sapagkat talagang nakaharang pa rin po yung mga sanga at malalaking mga puno. Talagang kanina ay malulungkot ka dahil talagang although hindi naman ganun kalaki o kalawak pero kita mo talaga yung damages na iniwan nitong si bagyong Tisoy sa ari-arian, kabuhayan at buhay ng ating mga kabayan dito po sa lalawigan. So sa mga kabayan po natin outside Marinduque, madilim na madilim ang Marinduque ngayon dahil wala po tayong dahil ng kuryente. Medyo malaki po ang damage na iniwan itong si bagyong Tisoy sa kabuhayan, agrikultura at maging sa ating pong kuryente. Kaya siguro po ay talagang kailangan maging positibo po tayo. Ay talaga itong ating kinakaharap po ngayon. So, inaantabayan natin yung pong report ni Police Lieutenant Levelo ng Gasan PNP. Hilingan din natin siya ng konting update dun po sa kailang ginawa ng pag-clearing at actually meron pa yata silang mga relief operation ngayon sa ibang mga barangay dito po sa bayan po ng Gasan. So hindi pa rin po natin nakukuha yung kabuuan pero siguro sisikapin po natin through PRRMD Provincial Risk Reduction Office ang kabuuang pumasok po na report, numbers of evacuees and affected barangays dito po sa 6 na bayan po ng ating pong lalawigan ng Marinduque dahil nga po sa pananalasa ito pong si bagyong Tisoy. Sound system. Alam niyo po,
naalala ko yung tungkol sa kantang yan. Medyo yun ang napatugtog natin, Bibi, ano? Alam niyo po, siguro kaunting ano lang ito, ano? Kaunting trivia lang, ano? So, sa karanasan din po natin, hindi pa na po ganun katanda. Sa karanasan po natin sa mga kalamidad, especially nung tumira po tayo ng Bicol area, yung po mga hayop ay malaking bagay na palatandaan kung ano na ba yung sitwasyon ng ating pong kalikasan, ano? Especially yung mga bibi, ano? Dahil alam niyo po, pag mayroong sama ng panahon, yung po mga hayop, ano, na-share ko lang sa inyo, alam ng mga hayop kung mayroong paparating na masamang panahon, ano po? Naging karanasan ko po ito sa Bicol, na pag yung mga hayop po ay pumapasok, kahit awatin mo pumapasok ng bahay, meron silang nararamdaman na sama ng panahon. At kapag ka po natapos na po yung sama ng panahon, unang-una pong huhuni yung mga ibon, mga bibe, titilaok po ang manok, tanda po na wala na po yung sama ng panahon. Kaya pwede na tayong luwabas or safe na po tayo, ano. Siguro kung nakanda na po si Police Lieutenant Lebelo, bigyan natin siya ng pagkakataon sa kanyang pag-uulat ngayon pong gabi pong ito. Ready na si Sir. Hello. Tungkol po dito sa ating nakagadanan na Baguio City, Toy, ang ating pong PNP ng Gasan ay tumulong sa pag-clearing ng kahabahan ng kalsada simula sa Antipolo hanggang sa bahay po, kung saan ay matiwasay pong nakakaraan ngayon ng mga sasakyan. Opo. So, sir, sa ngayon po ay maayos na po nakakadaan ba yung mga four wheels? Pwede na dumaan along the highway mula sa lahat po ng vicinity na kakalsadahan ng ating, especially yung highway po natin na sakop po ng Gasan? Opo sir. Pasado na po silang lahat hanggang Binabista from Buwak. Opo. So, sir, wala ba tayong untoward incident na mga aksidente na naitatala o naitala? Sa gabi po, ang nangyari nga ng insidente, mga alas 5:40 ng hapon, December 2, 2019, na kung saan ay na-involved na sa passenger. Hello sir, nakutan po tayo. Opo. Babalikan ko lang po yung pong nangyaring aksidente po kahapon, alas 5. Yung pong driver at saka po nung tricycle at sino-sino po yung pong mga involved? Si Ginoong Norberto Similla sir, yung driver ng passenger jeepney. Kung saan ay natanyang nakabanggaan ng tricycle na minaminayo ni Junmar Sasiakis Barok na taga Bantad, Buwak, Marinduque. Opo. Sir, sa ngayon po, ano po ang initial na update na po doon po sa mga biktima doon po sa suspect o doon sa driver po ng jeep? Si Ginong Okiakis po ay sa ngayon po ay nandun pa rin sa pamprobinsya nating hospital dyan sa barangay ng Santol. Samantalang si Ginong Similya po ay pansamantala po namin pinanlaya kanina dahil po sa wala pang kaukulang dimandang sinasampa laban sa kanya si Ginong Barok. Nangyari po sir ang aksidente na yan kahapon. Ano po ang eksaktong oras po sir? Kahapon po, umigit kumulang sa ikalimata 40 minutos ng hapon, December 2. Opo. Sir, balik po tayo doon po sa ating pong natatanong po kanina. Wala po ba tayong untoward incident na mga, kasi alam po natin na after po ng bagyo, marami po mga ari-ari na nagkalat. Ano po? Wala po ba tayong mga naitala na mga pagnanakaw o ano pa man po mga kriminalidad? Sir, meron po tayong insidente kanina ang natanggap. Ang oras ay alauna ng hapon na kung saan ay may isang person with a disability ang disgrasyang natumbahan ng puno ng niyog. Na kung saan siya ay namatay. Opo. Sa kanina sa Pangigasan po nangyari. Opo. Sir, may ba tayong pangalanan ng biktima? Si Gabi
Si Ginoong Banabilundag po. Apo. Sir, ano po ang initial na... 38 years old po siya. Apo, 38 years old. Ano po ang initial po na naging cause po ng kanyang kamatayan? Siya po ay nung kasalukuyang oras po na yon, siya ay naghahanap yata ng niyog sa niyugan na kung saan ay doon siya ay natumbahan ng puno ng niyog dahil siya ay may kapansanan. Kaya pa ay hindi siya siguro nakatakbo kaya siya ay natadaganan ng puno ng niyog. Opo. So, sir, wala na po ba tayo iba pa mga report pa na may kinalaman po sa bagyo or ano po ang mensahe po ninyo sa ating mga kabayan ngayon po na alam po natin na lahat tayo na-apekto ng bagyo, wala po tayong ilaw. Ano po yung paghahanda o pag-iingat na may papayo po nyo sa ating mga kababayan? Siguro sir, hindi naman po nagkulang ang mga kinaukulan sa pagbibigay ng babala sa kanila. Bago pa man magsimula ang bagyo. So, inaasahan po naman namin na walang lugar. Kung kaya yun lang po isang pinsala na yun ang nangyari kanina yung Bernabe na kung saan natumbahan ng niyog. Sa kasalukuyan po naman after ng clearing operation na kung saan ay mga ilang pulo lang ng kahoy na natumba sa kahabaan ng highway from Buwak to Binavista na kung saan ay nakagad na aksyon na naman ang ating clearing team at naayos na po ang daan at kaya nadadaanan na po ngayon. So yung mga estimate damage po, hindi po natin na kukuha yung data kay Dr. Edgar Sadiwa kasi kung saan sila po yung nag-report sa ating Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office. Ano po sir? So sir, siguro po from time to time ay makikibalita din po kami sa inyo kung ano po ang mga kaganapan pa sa ating bayan ng Gasan para may sa mga kabayan natin, especially po yung mga kabayan po natin na wala po ngayon sa Marinduque na nag-aalala po sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Marinduque. Sige po sir, thank you po. Sir, pakilala nga po natin ano po ang inyo pong designation at buong pangalan sir? Sir, ako po ang pansamantalang officer in charge. Opo. So, dinadagdag ko rin sir po pala na patutukuyan po ongoing yung ating relief operation sa mga barangay. Opo. Tuloy-tuloy po, hindi pa natatapos yung ating pabibigyan. Sir. Opo. So, kapartner po dyan ang PNP sa tagasagawa po ng relief operation na yan. Opo. Po ang ating kapulisan ng bayan ng Gasan. Opo. So, sir, salamat po sa inyo pong partisipasyon sa patuloy po na monitor at pagbibigay po ng tulong sa ating mga kababayan. Magandang araw, sir. Thank you, sir. Thank you. Sige po. Magandang gabi po. So, yan nga po yung ulat. Thank you, Police Lieutenant Levelo. Yung po pag-uulat na yan at gaya po ng kanya nabanggit, hindi po pala tapos yung kailang pag-duty ngayon sapagkat ongoing po yung pag-abot po nila pagtungo sa mga barangay para mamigay po ng relief doon sa mga affected barangays dito po sa bayan po ng Gasan. At siguro kung manonood po tayo, may mga charge pa yung mga cellphone, especially yung mga bayan po natin na may kinalaman kalamidad or sa mga pag-action mga tawag natin dito yung mga ahensya ng ating pong pamahalaan na connected kapag mayroong ganito pong disaster or calamity na nakakapanood po ngayon ay kanilang po siguro at may signal medyo sa ngayon po mahina po talaga yung ating pong signal sa smart. Kaya kanina na kung napapansin po ninyo, putol-putol po yung boses po ni Police Lieutenant Levelo ng Gasan MPS o Municipal Police Office So yan po yung na
ongoing po sila po kasama doon sa ongoing na clearing operation na ginagawa nga ni po ng ating mga kinaukulan at yan po nga ay sa ilalim po ng MDRRMO sa bayan po ng Gasan. Kasi para mga kabayan, ano po, may mga cluster po kasi yan mga kabayan na kasama doon po sa pag kung mayroong yan po ay pinapangunahan nga po ng MDRRMO sa bawat munisipyo at sa probinsya naman po ay ang PDRRMO. So yun po, mayroon pong cluster po na kasama po dyan. Ang kasama po dyan ay ang PNP, ang Bureau of Fire at ganoon din po ang Department of Health. Ano po? Kasama po ang Department of Health dahil po regarding po doon sa health ng ating Tayo doon po. mga kababayan, ano po, audio, na maaaring nasaktan o kaya po ay nagkasakit, ano po, may sakit during nung pong pag-monitor po ng kalamidad. So, yun po yung pong nakasama po diyan po sa grupo. Ganun din po especially ang DSWD, ano po, MSWD sa bawat munisipyo sapagkat yun po ang mapapansin po ninyo, meron po talagang every situation na ganito ay meron po tayong mga evacuee. So, ang nagapakain po diyan, ang nag-supply ay ang tawag ito, ang MSWD. Ano po? Pero ang una po kasi pagka nag-evacuate sa mga barangay ay nagpo-provide po ng mga pagkain po nila ay ang barangay. So, after po nun, kung kaya pa nila na habang na doon ay masupplyan, nakakainin po ng barangay. So, kung hindi na po kakayanin, doon po makikipag-coordinate ang barangay sa PDRRMO o sa MDRRMO upang humingi po ng ayuda. So, kanina nga ni po ay na-monitor nga po natin naging yung isang barangay, especially yung unang na-report ating barangay, Masiga, dahil medyo marami po. According to Kapitana Esperanza de Belen, meron silang nasa 270 plus, ano po, parang mga less than 300 individuals at nasa 70 plus families yan. So, ganun karami yung inapakain nila sa barangay na yan po ay pansamantalang nanunuluyan doon po sa kinalagyang evacuation center. Mostly po dyan ay mga barangay hall at saka eskwelahan. Ako at wala akong pang-inom. Ang hina ko sa'yo, yun ang... So, kanina nga po ay nakita po natin na namimigay po sila o nag-distribute ng mga bigas sa mga barangay, medyo sako-sako, ano po. Then yung barangay naman ang kumbaga po ay magbibigay naman doon sa mga evacuate o mga evacuees na nandun sa kanilang mga evacuation center. So as of now, doon sa alam po natin, hindi muna sila maliban lang talagang safe na yung kailang mga bahay, binisita po muna ng barangay kung pwede naman talagang pauwiin at para po mas ligtas yung ating mga kababayan. Ako'y nagsisimba ka. So, pagkatapos nga po nun, ang barangay po kasi hindi lang po doon natatapos. Ano po? Ang barangay ay magmo-monitor ng mga damages, pipicturean po nila yan. Kaya doon sa mga kabayan po natin, ano po, na kasi alam po natin nung nakaraan ng mga bagyo din na nagdaan, especially nung 2016, ano, yung bagyong Nina, eh, marami po ang hindi po nakapag-claim ng tulong kasi inais na po nila kaagad yung kailang mga bahay. Kung naintindihan din naman natin, ano, sabi ko nga, eh dapat yan i-inform din yung ating mga kabayan. Kasi hindi nga po nila alam. Mayroon nga po nagreklamo sa akin that time na ibabahagi ko lang sa inyo na may pera daw, maganda yung bahay, eh siya pang nabigyan. Kasi ganito po yung nangyari, no? Yung nangyayari, kasi yung, halimbawa, bungalow, 3 kwarto, at tanggal yung bubong doon sa tapat nung isang kwarto, hindi mo na aayusin yung kasi meron pa naman silang ibang kwarto eh. Ano, yun po yung nangyayari. Eh yung pong talagang sabihin natin na hindi po mayaman,
poorest of the poor, ano po, Lalaki tanong na talagang halos tigda 2D pa lang kwadrado yung kailang bahay at natanggal yung bubong, ay immediate po niyang iisipin, ibubungan po kaagad para may tutulugan yung kailang pamilya, hindi po baga. sinong magaling, sinong Kaya pagdating po ng mga nag-picture, ay ngayon po, may bubong na. Kaya hindi na asama. So, yun ang panawagan din natin sa ating mga barangay official, kagawad at yung mga naka-assign. o dapat ay bayad. Sana ikot. Kung meron naman talagang pruweba na nag-iba yung bahay, ano po, Sa akin ang time. o kung may kapitbahay na merong cellphone, ay pakipicturan po, ano. Kung lubat naman, ay di siguro pwede namang may magwi-witness at talagang nag-iba yung ng kabarangay, ano. Kasi parang ang nangyayari po, pag walang picture, walang ebidensya, hindi kasama. Sabi nga nung isa lumapit sa akin, ano po, gigibain ko libali yung bahay ko. Pagmutok sa kanyang inak. Gigibain ko po para makasama laang. Dapat ako ang ipako sa cross. Dapat ako ay... Yun yung ating panawagan din at sa mga nakakapanood po ng ating special report po ngayong gabing ito, Kailan din nagpasalamat ay siguro paki-inform yung ating mga kapitbahay na pagmalaki. talagang naapektuhan para sila doon sa mga ayuda na pwedeng maibigay ng ating pamahalaan at iba pang mga volunteers na gustong tumulong sa ating lalawigan ng Marinduque. So, gaya po ng ating ikukwento kanina, gaya po ng na-report ni Police Lieutenant Levelo ng Gasan MPS, meron pong reported na casualty, ano po, isang injured yung kanina po na siguro mamaya ay mapapanood po nyo yung report ni Doc Egay, ano, ng MDRRMO ng Gasan doon sa injured at lately ay meron nga pong report na pumasok at yun ay kina-confirm nga po ni Police Lieutenant Levelo na meron nga ni pong naging casualty. Ano po, nalulungkot po tayo sapagkat ang target nga po ng ating pamahalaan ay maging zero casualty ang dumarating na sama ng panahon. Pero talagang yun, hindi po maiwasan at ang biktima nga po ay si Bernabe Dabi Lundag, ano po, diyan po sa Ilayang Pangi sa bayan po ng Gasan, po ay 38 years old at hiwalay sa asawa at lately nalaman po natin na siya po pala ay PWD. Kaya siguro po nung lumakas po muli, ano po, yan yung pinapaalala natin sa ating mga kabayan na hanggat hindi po tapos yung bagyo, wag po tayo yung bigyan ko po kayo ng tip para malaman nyo kung nakalagpas na o hindi pa yung bagyo, ano. So, siguro akala po nitong si Dabi, ano, itong si Bernabe, wala na po yung bagyo. Lumabas po siya at nag-ipon po ng mga nagalaglagang niyog, ano po. And yun nga po, ang nangyari, biglang lumakas nga po ulit yung hangin at ulan. Nakaload pa ba? At ito nga pong si Mr. Lundag ay hindi po nakaiwas doon po sa bumagsak na isang malaking puno ng niyog. Kaya bandang 1 o'clock, ano po, itong PWD na ito ay natagpuan ng kagawad po ng barangay o ng isang kapitbahay, ano po, barangay din na nag-aul naman po ng kalabaw at baka. So, agad po na-report at doon nga po ay agad po na rumesponde ito si Kagawad Zelda at si Ginang Raquel Soleta na isang BHW tinignan at ito po pinikturan po nila at inireport din po doon sa pamilya at ang barangay na nag-report din sa PNP. Huwag lang ikaw Ayon nga po kay Kapitana Irene Acozar na Gasan, ito palang biktima ay hindi po nag-evacuate, ano po, hindi po ito pumunta sa namang evacuation center. So
although mayroon pong mahigpit na bilin na zero casualty, pero dahil nga po hindi po ito sumunod, itong kabayan natin na ito ay nangyari po ito. Kaya sabi nga ni Kapitan, ayaw nating mangyari yan, pero dahil nga po ito pong taong ito ay umalis o lumabas na Ako sa puso. hindi pa tapos yung bagyo, ay siya po nga ay na-aksidente o nakahamakan po. Kumusta? So bandang alauna ay na iniuwi po ng pamilya ang mga labi nitong si Bernabe Abil Bondoy yan po sa bahay ng kanyang kapatid, sapagkat ito nga po pala ay nag-aisa na nakatira sa kanyang bahay. Po. So doon sa mga naulila nitong si Bernabe Dabi Lundag, tayo po nakikiramay, although malungkot po na pangyayari po ito. Pero sana ito'y maging aral sa ating mga kababayan na pag may kalamidad ay lagi pong mag-iingat po tayo. Ibig mo, nakalot pa ba? Ako sa So sa lahat nating mga kabayan na nanonood po ngayong gabi, siguro ang ating panawagan po ay lagi po tayo maging mapagmatyag lobat na ba? kapag ganito pong may sama ng panahon. Ibig mo, nakalot pa ba? So again, siguro kukuha pa rin po tayo ng mga datos bago natin ibigay ito. Okay? Ang oras po ay 30 minuto makalipas po ang alas 10 ng gabi. So, doon sa ating mga kabayan nanonood po ngayon, pakishare po ninyo, like and special episode streaming na ating pong programa. Ito lang po yan sa Marinduque News natin. Call later. So, ayon naman po kay Doc Egay, ang MDRRMO officer ng Gasan. Ito po ay yung pumunang ang niulat po natin ay ito po sa bayan po ng Gasan. Siguro tomorrow, kaya po nang napaliwanag po namin kayo na sa inyo. Mahirap din po kami makapag-communicate, especially yung po bayan po ng Torrijos at saka po bayan po ng Santa Cruz, sapagkat ang both cell site ang Global Smart ay wala pong signal So ngayon nga po ay nagkakaroon din tayo ng kaunting problema sa ating pong komunikasyon smart sapagkat medyo mahina nga po yung signal. Although may signal po makikita nyo, parang full bar, pero ang hirap po makatawag at makapag-send ng text messages. Nais kong mapalapit. So, dito po sa bayan po ng Gasan ay meron pong 20 barangay na naging apektado ng bagyo o nagkaroon po ng evacuees at ito po ay may bilang na 20 barangay at may total po na 33 evacuation center na pinagdalahan ng ating mga kabayan. Ang evacuees po sa bayan po ng Gasan ay umabot po na 973 family. Yan, 973 family with a total individuals of 3,651. So, yung pong individual na yan, yung iba ay hanggang sa ngayon po ay naandan pa rin po sa mga evacuation center. Siguro bukas, talagang okay na po ang panahon ay uuwi na rin po sila. Pero as of now, kayo na mga 6 to 7 ay medyo malakas pa rin po yung hangin, although walang ulan, pero ngayon po maganda na rin po yung ating panahon. Kanya lang nga po ay medyo talagang madilim ang ating kapaligiran dahil nga po wala po tayong power ng kuryente. So, siguro mga kabayan ay atin ding panoorin niyo po yung pong interview din natin kay JM Sol ng Marelco. Kung ano po yung mga dapat ating gawin para madali pong ma-restore yung pong daloy ng kuryente. Kaya nga nananawagan po si JM Sol sa ating mga kabayan na tulungan din ang Marelco para mabilis po na maibalik yung daloy ng kuryente. Kung alam sa inyong mga lugar ay talagang
marami po na nagtambal ng mga puno, ano po, na apekto o apektado yung mga linya ng kuryente, eh, pwede po na ano, na kayo na po ang maglinis, ano po, iayos po yung mga linya ng inyong mga kuryente, ibalik niyo po sa dati, idugtong ng mas maayos, matibay, at pag naiayos na po, lagyan niyo po ng maayos na mga tukod, mga nakalawit po yan, at pagkatapos po natin may ayos ay i-check po yan ng mga lineman ng Marelco at saka po iba pa mga empleyado na may kinalaman sa pag-check po ng inyong mga linya ng kuryente. Ano po? So, yun po yung ating pinapalala. Then, once na yun po ay makita at maging okay sa mag-check ano po na taga Marelco, ay pwede na po padaluyan niya ng kuryente, no? Mabawi ang kalungkutan kaysa naman lagi ka nagkakaganyan. Ayoko naman na ikaw ay masaktan. Ramdam ko kaya naman ayoko lang iparamdam sa iyo. Kaya siguro wag magselos din yung ating mga kabayan. Kasi nangyari po yan nung nakaraan po mga taon na nagkaroon nga po ng bagyo. Wala na ang iyong Kung nakakalimutan yung bagyong Nina, yung aming lugar ay mabilis pong napadaluyan ng kuryente. Kasi ako po mismo, pinangunahan ko po yung aking neighbor, ano? alis sa tabi mo. Pangako di ka na mag-iisa pa uwi na. Miss na kita baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na muli tayo. So ako po mismo yung nag-ayos po ng mga wire, pinay ko po. Then nung maayos po namin, maklear po namin, itaas namin at maging maayos na, binisita po nung taga Marelco at nung makita po okay na, agad po kami napadaluyan ng kuryente. So, ang panawagan sana natin sa ating mga kabayan, wag naman po nating iasa lahat sa Marelco. Ito po yung pagkakataon para tayo magkaisa. Gusto nating lahat na magkaroon ng daloy ng kuryente sa ating mga kanya-kanya mga tahanan. Pero tayo rin po ang kumilos kasi limited din po yung numbers of employee ng ating pong Marelco and resources, syempre, at time sa lawak po ng ating lalawigan. So, yun po ang ating ipinapaabutin. Kaya panoorin din po yung isa sa ating pong GM Sol upang mas maunawaan po natin kung paano mas mabilis na mababalik yung dali ng kuryente sa ating lalawigan. Isa yun sa natutunan ko. Kaya mga pagkukulang ko ay tutunan ko. Ako na ulit ang kunan mo. Miss na kita baby. So sa lahat natin mga kabayan na ngayon nanonood na nagtatanong ano na po yung sitwasyon sa iba't ibang mga bayan, siguro po yung kabuuan official report from the different agencies, connected agencies, kaya ating pong iulat po talagang minsan tulad kanina meron ako nakita na isang tawag dito fake news ano po na meron na daw pong kuryente sa bayan po ng Gasan. So maging maingat po tayo ano po sa mga panabasa natin pagkat baka tayo rin po ay maguluhan ano po. So sa ating mga kabayan, lagi po kayong sumabaybay sa Marinduque News pagkat bago natin iulat sa inyo, atin po munang ikaklaro ano, yung mga balita para mas komprehensibo at totoo sa ating mga kabayan itong ating mga iniulat. Kung medyo sabihin natin ba't parang mabagal ano, hindi natin lahat nakukuha. Medyo pagpaumahalin po ninyo pagkat ng mga correspondent and resource namin na may ibahagi po sa inyo yung mga kaganapan sa ating pong lalawigan. So sa ngayon po, ang alam po natin, habang hindi po nawawala pa yung signal din ng bagyo dito sa Mimaropa, especially sa Marinduque, ay hindi po muling ililip yung pong biyahe ng barko. Kaya siguro po ay iulat din po namin sa inyo. Kaya from time to time, ano po, ay siguro may ulat na natin sa inyo kung muli na bang naibalik yung biyahe ng barko papuntang Lucena at pabalik galing sa Lucena patungo ng Marinduque. Ano? Wala na makakahigit. Talaga hindi ko maipaliwanag, napakasarap sa pakiramdam kasi di mo lang alam kung gano'ng katagalan na gabang para muli ka mahagang kaya na mahindi. So, doon sa ating mga kabayan na official ng gobyerno, ano po, na pwedeng mag-share din ano ba yung
sitwasyon nyo ngayon sa inyong lugar. Ano po, kung hindi man kami makapagbigay, baka mag-iinstrumento po ang palatuntunan ito at ang Marinduque News upang may pahatid sa ating mga kinaukulan kung ano yung sitwasyon sa inyong mga lugar. Ano? Kung may signal pa, pwede po kayong tumawag. Nakalagay naman po diyan po sa ating screen yung mga bilang ng telepono at pwede rin po kayong mag-send yung internet, kahit mobile internet, ay mag-send po kayo ng inyong pong mga messages doon sa ating email info.marinduque@gmail.com. Hindi ka na malulungkot, malapit na ako baby pauwi. May bago tayo magpaalam maya-maya siguro, nagpasalamat tayo doon sa ating mga sponsor kung bakit nakakapag-broadcast po tayo. Na ihatid po natin sa inyo, mga kababayan, yung komprehensibong mga kaganapan dito po sa ating pong lalawigan ng Marinduque sa panahon nga po na nananalasa itong si Bagyong Tisoy at pagkatapos po na siya po ay maglandfall dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Yan doon sa mga kabubukas naman ng kalang Facebook live, dito sa type na sa ating special episode, special live streaming, upang ihatid sa inyo yung mga naging kaganapan sa ating pong lalawigan. Ay na nga po, bandang 8 to 9 ay naglandfall ito pong si Bagyong Tisoy niya po sa bahagi ng Trihos at tumawid po sa ating lalawigan at mga bandang 1 and 2 o'clock tuloy na po itong lumayo at nakapagsagawa na nga po tayo ng monitoring at gaya po na ating ihatid sa inyo, talagang sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan ay nakaramdam, naapektuhan at may mga nasirang kabuhayan, agrikultura, nalulungkot pa lamang ng ilang Facebook na mayroon na po tayong nakuha na isa pong casualties o na naging related po yan doon po sa bagyo na si Tisoy po. Ano bang epekto kung meron kang depekto? Ang epekto kung meron kang... So medyo sabihin naman natin mga kabayan, parang antok na si Kabayang Adrian. Talagang medyo sinikip po natin na makapag-live para maiulat din po sa inyo na ito pa rin po kami, okay pa na po at safe and sound na nakapaghatid pa rin po sa inyo ng komprehensibong balita. Talagang 4 o'clock, 4:30 in the morning ay doon po sa bukas ng kalang Facebook Live ay nag-uulat na po tayo. Kaya na nga po 4:30 ay naramdaman ang direktang paghagupit ng bagyong si Tisoy ating pong lalawigan at tuloy-tuloy po yung naging pag-monitor po natin, ongoing, yung pag-mananalasa. Nag-isika po tayo makapagbigay ng mga kanapan at hanggang sa makalabas nga po lalawigan si Bagyong Tisoy, mga bandang alas 12 hanggang alauna, ay agad-agad po tayong nagkaroon ng monitoring at iniulat sa inyo yung mga kaganapan sa ating lalawigan. Wala namang perpektong tao. So, although sabi nga nung kanta hindi naman po kami perpekto para maibigay sa inyo gaya ng malaking TV network, yung kabuuan, nagpasalamat po kami sapagkat nariyan po kayo na patuloy na nagtitiwala sa Marinduque News, sa bumubuo ng Marinduque News, especially kay Sir Myong Mataak Jr. na talagang alam ko na halos 24 hours na din na naka-monitor hours na ba, Sir Myong? Tuluyang ay talagang sinikap namin na may i-update po kayo sa mga kaganapan nga po dito sa ating lalawigan. ulo, bumabagsak sa lupa. Ngayon, sinisikap pa rin natin. Ulitin ko po, wala po tayong daloy ng kuryente dito sa ating lalawigan. Ikaw Totally blackout po tayo ngayon. kaya pa Pero nakapag-report pa rin kami. maka. Salamat po sa mga sponsor po natin. Ikaw ay Dinadaan na lang natin sa tawa.
ang nililibing at ipinagluluksa. Yan ang idea kaya po mayroong bagyo, no? Ang perfecto. Ang bagyo po kasi, halimbawa po, ikaw ay nakatira dito sa bandang buwak, no? Epekto, ano, Ikaw ay nakaharap ka sa seaside. ano, Po yung barangay tabi, lupak po. kung meron kang Pag ang hangin po ay galing sa right side mo, which is yan po yung bandang Mugpog, ano po, Santa Cruz. Ibig sabihin po kapasok yung bagyo. Ano po, kapasok pa lamang, ano? wala naman Hanggang sa lumakas yan, ibig sabihin na andyan na yung bagyo. perfecto. Pero pagka po yung pong hangin, ano, ay pumayapa, ano, tumahimik bigla. Yun po yung pinapaalala natin. Una po kasi yan ay tahimik, ano po, 7-5. na parang wala nang bagyo. Ano po, wala nang ulan, may kaunting-kunting pag-ambon. Hindi po ibig sabihin wala na po yung bagyo. Music organization. So, ang ibig sabihin po niyan ay nasa gitna po kayo ng pinakamata ng bagyo. Ano? So, maaaring hindi po niya yan alam. Ano? So, sa karanasan po namin, meron ng Bicol, yun po yung palatandaan na nasa pinakamata ng bagyo. So, pagka po, ganun po ang nangyari, ano po, tumahimik, walang hangin, may kaunti lang ambon, maya-maya po naramdaman nyo. Kaya ang sinasabi ko explain ko sa inyo. At yung hangin ay nanggaling na po sa ilayang buwak. Ano po, ay kayo nakaharap sa dagat. Nasa buwak ka. Nanggaling doon sa likuran mo, galing na sa ilayang buwak. At mabilis na po. Ano po, ibig sabihin, papalagpas na po yung bagyo. At yun po ang mas nakakatakot, mas malakas po yun. Yun po pinakaganti. Ano po? Sa iyong puso. So, yun po yung mas mag-iingat po tayo sapagkat baga po kung halimbawa yung bagyo ay 2 oras na buwaba yung may katamang ulan, habang gumagalaw-galaw yung bahay mo, yung poste ng bahay mo, yung mga puno, lumalambot po yung mga puno, ano po yung mga pundasyon. Lahat ng bagay ay gumagaan. So, yun po ang mas nakakatakot dahil pagbalik po, mas malakas po yun kasi nakabuelo po yung ikot, yung circulation ng ganun. Halimbawa yung ikot from buwak na po yung ikot na pag ganun, papunting ganun, mas malakas po yun. Tapos malambot na po yung mga ugat ng mga puno, malambot na rin po yung mga pundasyon ng bahay mo. Doon po, mas marami po ang nasisirang mga ari-ari. Mas marami po ang namumuntod natin napapahama kasi hindi nila alam na meron pa pala mas darating. Kaya yan po i-share natin sa ating mga kabayan na iba yung pag-iingat. Sana po maging aral sa atin itong mga pangyayaring ito. Upang wala ng buhay pa na mapapahamak or masaktan, hindi man natin maiwasan na may masirang ari-arian, pero mas malilisin po natin o mas mababawasan. Ano po? Again, pinapasalamatan natin ang ating mga major sponsor na katuwang natin sa paghahatid ng ating pong komprehensibong mga pagbabalita at ulat. Ang Sun Cellular na talagang malaking bagay po ang hatid po namin sa inyo sapagkat ang ating pong internet ay nagamit kanina, mula pa kanina o kagabi. So, thank you sa Sun Cellular. Thank you. Ganon din, syempre, sa Best Cup 18-1 Coffee. Malaking bagay, ano? Yung Sir Myong, yung naibigay sa atin ng Best Cup 18-1. Pinapalakpakan natin ng malaki sapagkat habang kanina ay lumalabas po tayo, nababasa po tayo, pagkapasok natin, magkakape, no? Talagang nakakapawi ng pagod pag naamoy mo lang yung aroma ng Best Cafe 18-1 ay talagang parang gaganahan ko uling gawin yung iyong trabaho, no? Ganun din ang Solomon's Bakery, yan, masarap magkaulam, no? Pag ilalamig, ginugutom ka dahil basa ka nga, dahil ikaw ay nag-aayos ng mga gamit, ano po,
dapat iayos pag may bagyo. Doon, makasawsaw ka ng tinapay doon sa Manila Cafe. Nako, ang sarap. Ang Pilipino mo. Pinasmile mo kami. Pinasmile mo kami. So, sa ating mga kababayan, no? Nagpasalamat din tayo sa ating favorite travel and tours. Ano po? At yun din sa Buwak Hotel at Billy Atilana Hotel and Resort. Ay, meron palang special announcement ang Toto Noel, one of our sponsor, ano, na sa ngayon po ay hindi po muna sila makapag-ooperate kapag medyo naapektuhan nga din po sa iman, nasira po silang mga gamit. Kaya siguro i-update na rin po namin kayo kung ano po yung kaganapan diyan po sa serbisyo ng Toto Noel. Alam ko maraming gusto magpamasahe na po. Hindi ko talagang pagod na pagod sa pagbuhat, pag-ayos ng kanilang mga gamit, paglilinis. Kaya natin na magmasahe sana as soon as possible ay makapag-operate na po muli ang Toto Noel Head and Body Relaxation just Awit Buwak Marinduque. Nasa Pinas, mga smile lumalabas. Pinasmile mo kami. Thank you din sa FNB Educational Incorporated, ano? Pinasmile mo kami. Company na tawag din po ng Marinduque News. Sabi ng labi mo'y Sa Addict Mood Computer Shop sa pamamahala ni Edward Heaven Nazareno. kaya. Nag-ayos ng ating computer para makapag-lag pa rin po tayo kahit na ganitong wala po tayong kuryente. Inayos niya yung ating laptop. Ano? Thank you, Heaven. Sa iyong ngiti, nagpakita ang bahaghari. So, napasalamatan din natin itong mga kasama natin ngayon. Nanonood. Ano, mayroon tayo nakikita 33 nanonood. Taga raw na sa Pinas. Thank you po, thank you. Si Emerlito Mabutot ay nanonood. Araw matapos ang ulan. Thank you. Of course, siyempre ang ating sa Romeo Mata Jr. Pinasmile mo kami. Sabi ng labi mo'y don't you worry. Pinasmile. Alam po natin medyo malungkot at umiyak yan kanina dahil sa sitwasyon nga o sa sitwasyon na nangyari sa ating lalawig. Kasi alam niyo po yung ating chief correspondent, talaga ang puso niyan ay malaki. Malaki para sa Marinduque. Ano? Araw matapos ang ulan. Sana lahat, sir, na sa yung katulad mo, ano? Gumagaan. Na kahit hindi siya nakauwi dahil nga masama ng panahon, hindi po siya May awit sa'yong tawa. nagkulang, nagampanan din yung kanyang tungkulin. Ano? Parang ganyan din yung ating mga politiko. Kaya. Sana laang, ano? Tingnan lang Sabi nga nung comment kanina, bakit gano'n? awat isa. Nung nangangam niya, abot lahat ng barangay. Kahit naulan ay naan. Sana. Pero nung nanalo na, nako, May 7,000 hindi man lang makita kahit yung bakas ng kanilang mga paa. Pinasmile mo kami. Parang araw matapos ang ulan. Ito naman nila lahat. Pinasmile mo kami lahat. Ito yung sagot ko. Gumagaan. Bayad na kasi kayo. Sabi ng lahat. Don't you worry. Pinasmile mo kami. May awit sa'yong tawa. Ito naman ngayon sa ating mga elected officials pakita. Magiging totoo yung Marinduqueño. Yung mga kabayan natin ay talagang basang-basa na. Pero kayo dahil maganda yung bahay ninyo, hindi man lang maramdaman yung hangin. Pinasmile mo kami. Lahat ng bagay ay Tutulog-tulog kayo. Pinasmile mo kami. Sabi ng labi mo ay Dapat bahay naman yun, ano? may awit sa'yong tawa. Whatever comes. Kaya. Kung inyo naman yun, bahay naman ninyo. Kaya.
Sana naman pagkatapos ng bagyo, magpakita naman kayo. Pagkat na biskuit, kahit noodles, ano. Ipadaman nyo sa ating mga kabayan na talagang mahalaga sila sa inyo. Ang kwento ng summer. Kaya, sana naman, ngayon nyo ipakita yung inyong galing. Talaga? Cute. Sabi nga na, ngayon nyo ipakita yung inyong balis. Mga kababayan, ano, isang pamilya. Napakasimple nitong pamilyang ito na kilala ko rin, ano. Hindi na naghintay pa na utusan sila. Baka rin naman, hindi sila taga-barangay, hindi sila tanod. Hindi sila elected. Alam ko, wala silang sweldo. Pero sila, mag-aama, ay nagpusa. Talagang dala yung kailang mga itak na po ay nag-clearing po sila, naglinis po sila, nagputol ng mga puno, nakabalak sa daan. Para lamang po maging possible na madaanan yung pong mga kakalsadahan natin. Pinasmal mo kami parang araw matapos ang ulan. So siguro doon sa mag-anakan ito ang bibigay ko sa inyo. Hindi napapangalanan pero Diyos na po ang gumanti sa inyo. Pinasmal mo kami. Ito na nakita maedad na pero talagang nililinis nila. Sila mismo ay nagpuputol ng mga kahoy. Hindi nila inintay yung DPWH. Hindi yung taga-barangay. Hindi nila inintay yung taga-munisipyo. Sila na mismo ang naglinis. No? Dahil sa iyong ngiti, nagpakita ang bahaghari. Ang ilay nanonood ngayon. Sa dilim, Mas marikan niya ito. araw na to'y di pala 41 na nakikita ko ngayon. 42 na pala. tagaraw na sa Nanonood sa ating live streaming. alabas. Tagaraw Ang gabing ito ng anong petsa na yan? Ha? Anong petsa? Nakalimutan ko na yata. tapos ang ulan. Ayoko nang tandaan, ano? Mahal mo kami Ayoko nang maalala dahil kay Tisoy. Pinasmal mo kami. Dilim na madilim, wala po tayong dahil ng kuryente. Pinasmal mo kami. May awit sa Pala talagang bukas na siguro ako maglilinis. kaya. Akin pong pinaka-garahe at yung pong shop ko Pinasmal mo ay talagang yung isang side ay total damage. kami lahat ng Sa kabila ay partial. Pinasmal mo kami. Ako po talagang malaki. Pinasmal mo kami. May awit Ibo din po yung nasira sa akin. kaya. Ari-ari. Kaya. Ito po ay positibo lang. Ganun talaga. Think positive, ano? Lang ang mata ng bawat isa. Ay kalikasan na talagang dumarating. Talagang malungkot man po, mahirap, ano po, pero dahil tawag ng tungkulin, ginagampanan po natin ito. Pangarap ko Wala naman po tayong sweldo dito, di ba, Sir Mia? mahanap muli ang daan Abunado pangani po ay. kung saan Thank you nga pala dun sa nagbigay sa atin ng food. Kaya tinatawagan natin yan si Senior Inspector o Kapitan kahit noon operation ng Curios. Thank you, sir, ha? may ngiti sa iyong puso. Smile lumalabas. Thank you, Sir Mauricio ng Curios MPN. Sana lahat ng Sang ulan lahat ng mga ng bagay ay police station commander Reagan yan. pinasmal mo kami. Kaya nagtatanong kung ano pa lahat. Pinasmal mo Nakatulong ngayon kaya nakapag-ikot po tayo ngayon dahil meron po tayong crudo, ano? Kaya Ako nagsabi pa na nagpusa nagbigay. Doon din pala sa mga kabayan natin na nag-donate ng mga gamit natin. Sa iyong ngiti.
po nakakapag-thank you kay Ma'am Laila Cerdera, no? Paghari Po doon sa inyo pong na-donate na pambili po ng gamit. Tagli Para madagdagan na po yung ating mga kagamitan upang patuloy kami makapag-serbisyo publiko. Tagaraw na sa Pinas, mga smile lumalabas. Tagaraw na sa Pinas, mga smile lumalabas. Parang araw matapos ang ulan. Again, siguro po bukas tayo po magbabalik at palagian pong sumubaybayin. Pinasmile mo kami, sabi ng Mga live streaming at mga special reports po natin. may Mga outside. kaganapan po dito po sa pinakasentro ng Pilipinas. Kaya. Iba po kung ano kundi ang nag-iisang Marinduque. Hopefully po, okay po ang ating mga pamilya, ang ating mga loved ones. Pinasmile mo kami. Ayos po sila, yun po ang ating pinagdarasal. Sana po wag na madagdagan pa yung casualty Labi mo'y don't you at mga nasaktan. smile mo kami. May outside. Sa mga kabayan natin, ano po, na nag-aalala, hindi po may iwasan yan, pero maging positibo po tayo. Kaya. Mas sigit na makakatulong kung tayo po ay maging positibo at magdadasal. Ang mata. Kaya natin. Bawat isa. May 7,000 dahilan para magsaya. Tingnan lang ang mata. Salamat po sa lahat po ng mga kababayan po natin, mga naging katuwang pamahalaan upang maalalayan yung ating mga kababayan Pinasmile mo kami lahat ng bata. sa PDRMO, Pinasmile mo. sa PSWD, Don't you worry. Pinasmile. sa MDRMO, May outside ang tawa. sa MSWD, Kaya. sa Department of Health, Kaya. provincial at pagiging sa mga municipal health offices, Pinasmile sa PNP, kami. Pinasmile. na po ni Colonel Landicho, Smile mo kami. sa Bureau of Fire, Pinasmile mo kami. and din ang Coast Guard, nakita din natin ang Coast Guard na umiikot din. Pinasmile. Ito pa mga ahensya, lalo ito yung mga nasa kabarangayan Pinasmile mo kami. po na mga barangay official, mga kapitan, konsihala at mga barangay tanos, Smile mo kami. Sabi ng force multiplier, worry. volunteers. Kaya. Saludo po kami sa inyo. Pinapalakpakan po namin ang inyong mga kabutihan. Then, tayo po ay pansamantala magkapaalam na rin po sa Masaya tayong magkapaalam po sa ating live stream. masayang muli ang kwento ng summer. So, share po ang ating share po ninyo ito, ating pong live streaming po ito. At lagi pong subaybayan www.marinduquenews.com. Ang oras, 9 na minuto makalipas ang 11 ng ay buhat dito sa Marinduque. Kung yung kabayan ni Rosales, samantala nagpapaalam mo nagsasabing good night. Dasal po tayo bago matulog. Try natin yung mga labas. Contact nyo kayo. Ding-dindahan sa buhay.